may ask from the chair kung pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya. Para maklaro tayo kasi kung palagi siya mag-involve ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Sendo Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Sen, tungkol po sa personal ko pong safety po. Kaya nga, ano yun? Anong threat, anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Sige. May death threat po. May death threat. Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about it. May death threat po na may... Sino ang nagbabanta sa iyo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, yes, Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mong sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Kasi nga po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable. As far as unacceptable, pero sasagutin na yung committee sa kanyang safety, pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos ng kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan, na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Chair? Yes, and Lauren, for one related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo. Sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair. Record para sa kabatiran ng lahat. At lumabas na po ito sa mga nakaaraang paring mayroong birth certificate na nakuha for late registration of live birth, pero mismo ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese
passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo, Alice Ilial were found identical. Asan po siya doon? Are you sure walang Pilipino, walang government official na tumulong sa pag-eskapo mo rito sa ating bansa? Sen, wala po. Walang Pilipino, That's wala po. impossible. Na imposibleng walang tumulong sa iyo Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas. Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito. Ha? Wala po talagang na kinuha, na nag-arkila ng yate, dinala ka sa kung saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia, itong tao lang ito nag-facilitate sa'yo na walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Sinungaling ito. Salamat, SP Pro Temp. Meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig ko, pakinggan nyo narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Ibang halaga? Wala po. Wala po akong alam na may ganung amount. Wala po. Kung totoong walang tumulong na Pilipino, sino nagbibigay ng instruction sa mga dayuhang kasama nyo? At sino nagbibigay ng instruction sa inyo? Tungkol doon sa, sabi mo kanina, usapan kung paano gagawin ang pagtakas nyo. Wala po ako nakitang Filipino. Wala rin pong tumulong po sa akin na Filipino po. Miss Alice, bago si Sen Joel, yung bawat ahensyang nandirito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati dun sa internal investigation ng mga ahensya, madadawit kayo. Sen Joel. Just one question. So itong sinulat mong tao sa papel, bakit kanya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka. Alam niyang puganti ka. Sen, siguro hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public. Kung bakit kanya tinutulungan? Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Kaya Pero pwede ko po i-discuss po sa inyo. Okay, sige. I will wait for that. Hindi. But, Madam Chair. Wawaping, sino nagbayad nung mga travel mo? Libre ba to? Nung sumakay ka dun sa yate, sa big boat, sa small boat, libre lahat to? O magkano binayad mo per sakay mo kung hindi 200 million? Sen, wala pa akong binayaran po. So lahat bayad? libre. Wala pa akong binayaran po. Lahat libre. Wala po akong binayaran. Kaya nga, po. ulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa ring bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to, from the yate to the big boat to the small boat, merong nag-aasikaso sa inyo doon. Yung pupunta sa, saan ka uupo, saan ka sasakay, kung sakaling tumaob, merong life vest, etc. Ilan tong mga tao na ito? Sa yate muna. Yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah, hanggang makarating ka doon sa dulo. Hanggang makarating po sa dulo. So siya yung laging lahat na nagpapacilitate itong Asyano na babae na ito, no? Babae po na Asian. Oo. Doon, no, pagsakay nyo, sinasabi sa inyo, saan tayo unang pupunta? Itong yate na ito, pupunta tayo para doon sa malaking para sa malaking boat. Anong sabi sa iyo? Wala na pong mga ganun discussion po. Nung sumakay ka doon sa malaking boat at 4 na araw ka na doon sa maliit na kwarto, anong sabi sa iyo? Saan kayo pupunta? Bago po kami pinasok po doon sa maliit na room po, sinabi po sa amin, between 4 to 5 days po makakarating po. At saan kayo pupunta? Meron po siya na-mention po pero hindi ko po matandaan, pero not our country na po. Guwawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo nang bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta.
Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat, sabihin po sa inyo. Sana rin po na humihingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan niyo rin po Wala ako. po kang kaso na isinampa sa'yo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maintindihan mo rin kami na mag-apila kami sa iyo, na hingi ng katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, ano yung talagang destination mo. Para i-meet itong mga taong i-meet mo at mamaya tatanungin ko yun. At saka Miss Alice, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong hindi nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority Leader and then SP Pro Tem. One quick question kay Miss Alice. May tumulong ba sa'yo na mga tiga-immigration? Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, pinagsalita mo sama, absurd. Para sa akin, it's weird. Tapos, siya pa ang tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now Opo. you're under the custody of the Senate. And Opo. we will protect you. Opo. Oh, why don't you want to divulge everything here? Sen, you know. andito po ako, safe na safe po ako, alam ko po Oh, yes. yun. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako? Yun lang, doon po ako nagwa-worry, kaya ayaw ko po mag-disclose po sa public. Nandyan ang police, nandyan ang NBI. We will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Miss Alice, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam na saan po Nasa siya. Taiwan, Sen. Madam Chair. Okay, SP Pro Tem. Okay, And isa lang. Itong taong binanggit mo. In line with Itong, Yes, oo. Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Are you aware of it? Sen, hindi po ako aware na holder Yes, po eh. siya ng 5. Holder ng passport ng Kits, Nevis, China, Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung tanong ko lang sa iyo napakasimple. Sino ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa taong yung pangalan na sinulat mo? Sige na. Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. So Pinagsalitaan ko po talaga siya ng hindi maganda. Ano nga? Doon po nag-start. Why did he or she felicitate your escape from the country? Kung pinagsalitaan mo siya na masama. Yun lang naman eh. Bakit siya Siguro nag-facilitate? po dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Opo. Sana nangyayari po ngayon sa akin. Dahil, Tingin ko lang po. bakit siya nagigilty? Bakit siya nagigilty? Sen, kung okay lang po na hindi ko po siya It's not disclose po okay. sa It's not public. okay with me. Ikwento mo na. Total, nandito na tayo lahat. Pasensya na po, Sen. I refuse to answer po for my own safety po. SP Pro Tem, gusto mag-interject Yung ni safety Sen. mo, sagot na namin. Sagot Isa na lang, ng sagot. PNP. Isa lang tanong, isa lang. With the indulgence of SP Pro Tem, Ah. Senbong. Jing, Revilla. isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Ikaw Alice? ba O yung taong tumakas ito o sa papel, itinakas ka? tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that Oo question. nga, Ba't factual kailangan pa? question lang. Napakasimple My God. ng tanong. Sen, siya po nag-initiate po, pero along So, the way po, itinakas ka niya. along the way po, hindi po kami magkasama.
Oo nga, oo nga. So, itinakas ka. So nung Hindi ka pag-alis nyo sa tumakas. Magkaiba yate, kasi yan eh. sorry Senbong, quick ano lang. Yes, yes, So ma'am. nung pag-alis nyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po, hindi po. Wala Hindi po. rin. Opo. Okay. Madam Chair, Sen- ibig sabihin, Madam Chair, itinakas Indulgence of po SP siya. Pro Tem. Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Hindi, ang nangyari po dyan, Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Kasi sabi mo Yes or gusto no mo na lang? sanang umatras. Yes or no lang? Desisyon mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa iyo umalis? Kaya niya pinacilitate ito. nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So, Nung una. Nung una Tapos po. nung pangalawa, ikaw Nung na rin. pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig, nababalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una siya ang nag-initiate na ikaw Opo. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay. So, Ikaw ang big boss ng Ikaw lahat ang big ng boss ng Pogo lahat. sa Hindi rin. Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Madam Chairman, doon sa Pogo, sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No. We've gone way beyond that na. Madam Sen- Chair, yes, just to Sen put Joel, into the records, no? for the, SP Pro Itong Tem. tao na ito, sabi niya, nung una siya nag-initiate na itakas siya. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yon, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen Joel. Madam Chair, only one yes, SP Pro Tem. Madam Alice, ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Na siya? Ito sinulat mo? Nung huli na po. Kaya nga, so anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Oh. Sa umpisa, okay naman po lahat. Oh, ngayon, nung bandang huli, Nung bandang huli lang po. Oh, Nung bandang huli, marami na rin po ako narinig. ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito, and in fact, sagot mo kay SP Pro Tem, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo, all the more. Dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa niya, para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa taong iyan. Maybe, Madam Chair, you can continue with your questioning. Yes, salamat, and SP Pro save Tem. time. So by the way, Miss Alice, kinukumpirma mo ba na nung August 14 wala ka na sa Pilipinas kung kailan ninotaryohan yung iyong sinumiteng salaysay? Ma'am, meron na po akong kaso po sa ombudsman. I'm just asking po kung wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Oo, hindi yan incriminating sa kaso mo sa ombudsman. Tinatanong ko lang, wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, under investigation na po yung issue po about po doon. No. I'm just asking, nandito ka ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, hindi ko po siya isasagot kasi mayroon na pong kaso po sa akin about it po. Kailan kayo umalis sa yate? Anong petsa?
Yan yung mahirap pag hindi nyo na lang sinasagot diretso mga diretsong tanong eh. Kailangan yung reviewin ano ba yung naunang naging sagot nyo para swak pa rin. Anong petsa nung pag-alis nyo sa yate? To be exact, hindi ko po alam yung anong date po talaga, pero Anong July buwan? po yun. July. Opo. Oo. So before August 14, umalis kayo sa yate. Tama? Tama. July comes before August. Opo, July po kami sumakay sa yate po. Right. Okay. Sabi nyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Hindi po ako nagpa-interview po, Madam Chair. Basta, sinabi mo sa isang media interview, Wala po. marami ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Madam Chair, wala po akong sinabihan po na ganun sa interview po. Kilala Wala mo kasi- ba si Attorney Galicia? Madam Chair, I invoke my right po. I'm just asking. Parang tinanong mo ako, Risa, kilala mo ba si Sen Sherwin? Kilala mo ba si Sen Doroy? Tinatanong lang kita, Miss Alice. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Sen, kausapin ko lang po saglit yung counsel po. My God. Si Attorney Galicia ay naging resource person na rin po namin dito sa hearing na ito. So, siguro naman out of the two answers na pwede nyong ibigay sa chair, totoo ang sasabihin nyo. Yes, Miss Alice, kilala nyo ba si Attorney Galicia? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po dun. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. Wala. May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa ombudsman May cases po. issue. I am only asking you kung kilala nyo si Attorney Galicia. Sabihin nyo lang, kilala ko siya or hindi ko siya kilala. I don't think that is an incriminating question, Madam Chair. Yes. Maybe we can even ask the lawyer if that question is incriminating. O, anong case? Ayun, tinatanong ng mga colleagues ko, ano yung case na sinasabi mong incriminatory ang tanong na ito kung kilala mo si Attorney Ombudsman Galicia? Po. Ombudsman. Anong kaso sa hindi po pala sa ombudsman? ombudsman, sa DOJ po. Yung kaso sa DOJ on human trafficking? Opo. Wala pong kahit sa mga tanong namin, walang kinalaman ang pagkakilala mo o hindi kay Attorney Galicia sa mga charges ng human trafficking. Pwede ko bang tanungin si Director Santiago, sa pagkaalam po ng NBI, kilala po ba ni Miss Alice si Attorney Galicia? Mayroon pong interview na tinanong siya at sumagot siya na kakilala niya. Okay, salamat Director Santiago. So hindi lang po ako ang nagsasabi from our NBI resource person, no less the director, meron kayong interview, sinabi nyo, kilala nyo si Attorney Galicia. Madam Chair, wala po ako interview po about it po. Okay, Attorney Galicia, any comment? Dun sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Miss Alice na kilala ka niya. Any comment po ba doon? Madam, Yung mic nyo, Attorney. ito po. Madam, allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Attorney, I really hate to do this to you, pero it's clear, at least to our committee, na you notarized the affidavit of an affiant who was not within the jurisdiction of the Philippines. At kung hindi mo sasabihin ang buong katotohanan and explain yourself, I'm sorry, pero nagmumukhang you will be left holding the bag. You will be left holding the bag, Attorney Galicia.
tinirahan po namin. Sa mga lakad nyo, Madam, ikaw ang gumagastos. Kahit nung hindi ka pa tumatakas, mga lakad nyo, nabanggit ni Sheila na mga 10 beses na kayong umalis na ibang bansa. Ikaw ang sumasagot nun. Opo. Lagi, no? Nung nasa boat kayo, paano yung damit nyo nga pala? Nagbibihis ba kayo? May dala ka bang maleta? Nagpaka ba ng pang 1 week, 1 month? Wala po. Madala ko lang po isang bag. So, Tapos may laman lang po ng personal po na item lang po. maraming pera siguro, no? Wala po. Gaano kadami? Sige, kung wala. Kasi paano kang bibili? Kasi sabi mo kanina, cash yung ginagamit mo. Opo. Paano Kung di kang po ako gagamit kung wala kang dala? Opo. Less than, tatlo po kami, less than $20,000 po. Less than? Less than $20,000 po. Less than $20,000. Halos 1,000,000 lang, no? Sorry, nalito ako sa... sabi mo kanina, umalis ka ng Pilipinas dahil may death threat sa'yo. Is that a correct statement? Yes po, Sen. Nung nasa labas ka ng Pilipinas, pakiramdam mo ba mas safe ka? Hindi po. Hindi. So bakit ka umalis ng Pilipinas? Nung time po, feeling ko po maging mas safe po ako. Sabi mo hindi ka mas safe, tapos ngayon mas safe. Pakiramdam mo mas safe ka kung aalis ka ng Pilipinas? Nung time po na yon, but not now. Ngayon mas hindi tingin po. mo safe ka Safe po na ako nasa dito Pilipinas po. ka. Opo. Okay. Kung may tinataguan ka at umalis ka ng Pilipinas, ang tinataguan mo ba yung sinasabi mo nagbibigay ng death threat sa'yo? In your story, is that it? Hindi po. So, sino? Kasi sabi mo nasa Pilipinas yung nagde-death threat sa'yo eh. Opo. For the security reason po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Let it be also placed on record that the resource person keeps on evading and not cooperating, Madam Chair. No? Kung may tinataguan kasi sa Pilipinas at nasa ibang bansa ka na, pero bakit dun sa ibang bansa nagtatago ka pa rin? Nagtatago ka pa rin ba nung nasa ibang bansa ka? Maingat kang lumalabas? Paglabas ko po, Sen, sa totoo lang gusto ko na bumalik. Nag-iisip na po ako talaga na haharapin ko to. So you mean to say, nagtatago ka pa rin nung nasa ibang bansa ka? Hindi Honest naman, answer, nandun ka sa ibang hindi, bansa. opo, hindi naman po to be exact na nagtatago, pero syempre po, malungkot po. So sa pagkakaalam mo, yung nagbabanta sa'yo, may connection din sa ibang bansa at kung saan nandun ka? Sen, security reason po, hindi ko po sasagutin po. Ito ba ay international mafia na pinagtataguan mo o local lang? Sen, for security po, I refuse Meron to answer bang po. parte ng gobyerno? Siguro mas magandang sagutin mo to dahil we're all public servants here. Meron bang parte ng gobyerno, opisyal na tingin mo sangkot dito sa pinagtataguan mong di umano death threat? Sen, I refuse to answer po for this reason of security po. Anong connection mo kay Duan Ren Wu? Ano po ibig sabihin ng connection po? Sino siya para sa'yo? Dahil siya yung nag-asikaso sa inyo doon sa ibang bansa, hindi ba? Your Honor, hindi po siya yung nag-asikaso sa amin, pero kilala ko po siya. So nagsisinungaling isa sa inyo ni Sheila Go dahil nandun ito at nag-asikaso sa inyo, no? Inang sabi niya. So hindi mo kilala si Duan Wu? Kilala ko po siya, pero hindi po siya yung nag-asikaso sa amin. Hindi ka close sa kanya? Kaibigan ko po siya, nakilala ko po siya, gawa na mag-i-invest po sa Pamban. Okay. Si Sheila, no? Nandito si Sheila, baka pwedeng patanggal din nung iyong face mask. Sabi mo, Sheila, sa amin noon, there was a time na lumakad kayo ni Miss aka Alice Go, nagpunta kayo sa Thailand para magbakasyon at kasama mo yung dalawang isinulat mong pangalan na pinatawag na natin ngayon dito, si Kat at si G. Gusto ko lang malaman, Sheila,
Kat Salazar and G. Pepito. Kasama nyo din ba itong si Duan Renwu, Sheila? Kasi sabi mo sa amin kayong apat lang eh, nung last hearing. Gusto mo bang baguhin yon? Kung kasama nyo si Duan Renwu? Saan po? Doon sa trip ninyo na binanggit mo sa amin last hearing na nagpunta kayo, sabi mo bakasyon lang, kayong apat, walang negosyo, kayong apat lang na nitong dalawang binanggit nating pangalan. Sa Thailand po? Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. Sa Thailand? Ikaw ang nagsabi nga, nasa Thailand. At ikaw ang Ang nagsabi. kasama lang yung 2 tauhan ni Alice. Yun nga, yung binanggit natin yan. Kayong apat lang. Kami balik kasama si Wesley. Hindi. Ang binanggit mo nung nakaraang hearing, Sheila, tingin ka sa akin, Sheila. Sheila, para magkaintindihan tayong gusto. Okay lang din. Okay lang din dyan. Sige. Dyan na lang tayo magtinginan. Okay. Sorry po. No problem, no problem. Ang binanggit mo, Sheila, sa amin nung nakaraang pagdinig ay sa 10 beses na alis ninyo ni alias Alice Go, kasama mo itong dalawang tao na ito, si Kat at si G. Nagbakasyon kayo at ang sabi mo rin sa Thailand. At yan lang yung pagkakataon na magkasama kayo na may ibang taong kasama na umalis kayo ni Alice Go. Nagpunta kayo ng Thailand. Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. So, Opo, sila lang po dalawa. so sila lang. So, Opo. apat lang kayo, no? Okay. Madam Chair, let me just share with you can we just show this as slide 14? A flight manifest detailing, Your Honors, na hindi lang kasama o lumalabas kayo ng bansa na hindi lang kayo magkakasama, Sheila at Alice, kasama nyo din si Duan Renwu. Meron po ito. Papaanin nyo kaming kukumbinsihin ngayon na hindi kayo magkakasama. At itong barkada trip ninyo ay papuntang Taipei. Ikaw ay tinakas, no? Hindi ikaw ang tumakas. Ikaw ay mayroon nag-initiate para ma-smuggle ka palabas ng Pilipinas. Hindi kaya dahil takot siya na malaman ang kanyang pagkatao rito? Sen, possible po. Pero for that question po, for my own safety po, ayaw ko po siya discuss po sa public po. Okay, sige po. At least sinubukan po natin. Doon po sa sa PNP. Yes, General Takaka, according to news reports of this May this year, ay si General Marbil, ang ating Chief PNP, nag-direct sa CIDG at sa IG to investigate alleged ties to CCP that was circulating on social media. Anything significant that turned up in this investigation? So far, sir, wala po akong personal na ideas. But we will check on